Alam niyo, marami ako napanood ng mga videos na lawyers of the government o yung mga pabor sa administrasyon ito. They are saying na kung sino yung nag-aakusa, ikaw ang magpresenta ng ebidensya. I think kung kunwari inakusahan si President Marcos na siya ay addict, kung hindi siya presidente, baka mag-file na ng case sa kanya. Kunwari siya ay businessman na inaakusahang addict, siguro baka mag-file na ng case sa kanya sa Court of Law. Di ba? Ngayon, dahil presidente siya, napakalawak ng kapangyarihan ng isang presidente. Yan ang leader, yan ang head ng law enforcement. Siya ang pinakaulo. Di ba? Commander-in-Chief of the Armed Forces. Saan may papatupad yan? Under niya ang Department of Justice na nagfa-file dapat ng kaso sa mga merong inaakusahan ng krimen. Saan mo i-file niyan? Ang presidente, natatanggal lang yan sa pwesto. Ang pagkakaintindi ko, sa konstitusyon kasi, tatanggalin mo lang muna yung presidente by impeachment. Saka mo siya fa-filean ng cases, criminal cases kung meron. Kasi, ganun lang pwedeng tanggalin ang presidente. So, kailangan mo muna siyang tanggalin sa pwesto bago mo siya filean ng criminal cases. Di ba? Kaya wala namang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas ang pinailan ng kaso habang nakaupo sila, with the exception of an impeachment case. Hindi po ba? Kaya sila, Attorney Harry Roque, bilang mga citizens ng bansang ito, wala na sa kanila yung burden of proof na patunayan sa Court of Public Opinion. Doon na lang sila pwedeng mag-resort na ipakalat sa mga tao na, hoy, merong video ang presidente na nagda-drugs at ito ay authenticated, di umano. Authenticated, to sagutin mo kasi we're claiming it's authenticated. So paano yun? Ang NBI daw hinahanap sila, si Maharlika at saka si Harry Roque. So ang sabi nila, that's good. Dito kami dito namin ipapakita yung aming authenticated video. Ngayon, sabihin nyo kung kami ba ay sasagutin namin yung aligasyon nyo na yan. Kahit na wala sila sa bansa. Kasi pag umuwi yung mga yan dito, gigipitin yan ng administrasyong ito, ng gobyerno. Diba? So, ang sinasabi nilang ni Harry Roque doon, dahil wala siyang legal na remedyo rito sa ngayon, sa Pilipinas, walang fair justice na makukuha ngayon sa Pilipinas, sa Court of Public Opinion, hindi na kami ang dapat na mag-prove. Kayo na kasi we are claiming that this is an authenticated copy na nagdodroga ka. So, i-disprove mo. Magpakita ka rin ng mga sana sa taong bayan. Kaso dahil pagdating sa issue na yon, tila baga checkmate ang administrasyon doon, tahimik na lang sila. Hindi, kayo mag-prove. Kaya lang, ang mali doon, kung ikaw ay lawyer ng gobyerno, kunwari, spokesperson ka ng gobyerno tapos ikaw ay abogado, I believe it is your duty na hindi i-mislead ang public pagdating sa batas at sa mga interpretation ng batas. Diba? So parang nagko-conflict yun kasi alam naman natin sa sarili natin. Wala silang magagawa dahil yung amo nila nakaupo hawak niya lahat. But nevertheless, pag nagsabi ka ng maling interpretation ng batas, like yung ginawa nila Remulla sa Senado, yung Rome Statute at saka yung Judicial Authority, kung ano-anong mali-maling batas yung sinasabi nila na maling-mali. You are unbecoming of your position. Kung DOJ secretary ka, you are not expected na magsali-salita defending your actions with wrong legal basis. Di ba? Public officer ka hindi ka naman alam mo yon, sa korte pag may kalabang kang ibang abogado,
baka sakali katanggap-tanggap pa na umapat ka patapatawad pa na mali yung ginagamit mong batas kasi naghahanap kang pilit ng kung paano mo itatawid yung kliyente mo eh. Di ba? Pero bilang isang spokesperson kunwari ng gobyerno o ikaw ay DOJ secretary, papapresscon ka. Tapos very inconsistent at mali-mali yung batas na sinasabi mo. Para lang paboran yung kapritsyo mo. Parang mali. That is abuse of power. Abuse. Di ba? Parang kakaiba nga eh. Ignorance of the law resulting to abuse of power. Di ba? Kasi alam nyo, a reasonable man would not would not even think of saying those stupid things minsan eh, di ba? So, hindi porket lawyer ka, for example, ikaw na yung batas. Hindi. Ikaw na yung magsasabi, yun na yung tama. Ba, hindi. Mali. Hindi ganon. Dapat lahat ng kilos mo nakaangkla sa justice and fairness, hindi yung whimsical, pabor lang sa'yo o pabor sa katarantaduhan mo. Di ba? So, once again, anyway, bahala na kayo, taong bayan. Ang apila ko lang, habang papalapit tayo sa eleksyon, boto niyo yung Team Duterte, PDP laban straight. Huwag na huwag ko kayo magsingit ng iba. Hindi lang kung kayo ay in doubt, marami ako nakikita, duda kay hindi kilala yung ibang mga attorney, duda kay Kibuloy, duda kay Philip Salvador. Kung ikaw ay Duterte supporter, we are in need of numbers. Lahat ng inaakala mong matalino na nasa Senado ngayon, balimbing naman. Wala po talaga. You have to understand that even lawyers sa Kongreso, sa Senado, lawyers ng gobyerno, kapag pinagtatanggol na nila yung mali, mali. Hindi nila hawak yung katotohanan, yung kabutihan, yung hustisya, yung fairness. Hindi nila hawak. Hindi porke sinabi ni Attorney Chis Escudero, Senator Attorney Chis Escudero, tama na. Hindi ganun. Anyway, God bless.